mga ka-Dream Portal. So today, ang reading naman natin ay tungkol sa mga secret enemy mo. Okay, so sino nga ba ang mga secret enemy or enemies mo? Alamin natin ngayon kung sino nga ba sila. Okay, so who are your secret enemies? So let's have this pile number 1, pile number 2, then pile number 3. So this for pile number 1, pile number 2, sa gitna, pile number 3, pile number 1, pile number 2, and pile number 3. See the timestamp below and we'll proceed to your reading. Hey, hello! For those who chose pile number 1, this reading is for you. So who are your enemies? Sino nga ba ang mga kaaway mo? Your secret enemies na hindi mo kilala. Malamang hindi mo kilala kasi secret nga, di ba? So ngayon malalaman mo na hindi na sila secret ngayon. Okay, so let's have it. Okay, 10 of Swords. Okay, isa sa mga sikretong enemy mo, isa sa mga pasikretong kinakalaban ka, ay may pinagdadaanan din sa buhay. Oh! Etong taong to, hindi makamove on sa life. Okay? Hindi siya fighter. Okay? 2 of Pentacles. Ang dami. Busy sa life. Ang daming gina-juggle. Okay? So, sige. Ang daldal ko. Baka madaldal din yung enemy mo. Baka ikaw. Baka madaldal ka. Okay? Na nakikinig ngayong pile number 1. Then we have the 3 of Pentacles. Ah, okay. Pile number 1. Yung mga secret enemies mo. Mukhang madami sila. Pile number 1. 10 ba? 10 ba sila? Okay, so ganito pile number 1. Na-excite ako sa'yo pile number 1 kasi bakit? Natatawa ako, na natutuwa. Ano ba yun? Ang gulo. Pero basta, ang nakaka-excite sa'yo pile number 1 is yung mga taong kumakalaban sa'yo, yung mga lihim na kumakalaban sa'yo, ay may kanya-kanya ring problema sa buhay. Ito siguro yung kasabihan na hurt people. Oh, so sad, di ba? Parang kumbaga sa kwento nga sa isang movie, di ba? O kahit anong movie pa yan. Magkatulad lang daw yung pinagdaanan past events na nangyari sa buhay ng bida at saka kontrabida. Ang pinagkaibahan lang nila, yung bida, dahil nangyari sa buhay ngayon, baka ikaw, ganito yun, no? Baka ganito yung kwento mo. Kahit marami kang pinagdaanan na hindi maganda, ay hindi mo to ginawa o hindi to naging dahilan para maging masama ka. Unlike with the kontrabidas, okay, ang dami nila, yung mga kaaway mo yon, umaaway sa'yo ng palihim, ay pinagdaanan nila yung mga masalimuot sa buhay, kaya sila masama kahit kanino. Okay, so isa-isahin natin sila. Kasi mukhang madami sila. So, isa sa mga number 1 na kumakalaban sa inang palihim, ito yung pinaka-secret enemy mo. May pinagdadaanan sa buhay. Mukhang ano to? Mukhang may anxiety. May depression. Okay? Sad to say. Okay? May ganun siyang pinagdadaanan. Kumbaga, may mental, hindi naman siya mentally ill, pero parang may problem doon sa pag-iisip niya. Parang nagkakaroon siya ng anxiety attacks, ganon. Then, isa mo naman secret enemy ay hindi maka-move on sa life. Walang stability. Siya yung klase ng taong gusto magka-love life pero hanggang ngayon wala pang love life. Parang walang stability sa buhay niya. Okay? Hindi pa siya makaharap-harap. Then, yung isa mo namang secret enemy ay hindi marunong makipagtalo. Ibig sabihin, hindi siya fighter. Okay? Kumbaga, kapag nagka-iringan na, halimbawa,
Ito yung klase ng taong ang daming sinasabi sa'yo pero pag pinarangka mo, tatahimik na lang. Tas hahanap ng ibang tao para sila ang makipaglaban sa'yo. Nagigets na yung situation. Ganito, parang, halimbawa, magkukwento siya na about sa'yo, sinisiraan ka niya. Tapos, kinompronta mo siya, anong sinisira mo sa akin, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, siya, dahil hindi nga siya marunong magpaglaban ng harapan, pupunta siya sa mga friends niya, tapos doon niya sasabihin yung nangyari. Tapos itong mga friends niya, ang kakalabanin ka naman. Parang, ano sila, yung parang, pag may ginawa ka sa kanya, silang haharap. Parang ganon. Okay? Kumbaga hindi siya marunong makipaglaban ng harapan, ginagamit niya yung mga tao sa paligid niya para kalabanin ka. O, talagang hindi mo to makikilala kasi sikreto nga, oh. Kasi, etong mga taong to, kilala mo tong mga to. Kasi sila yung laging mo nakakaaway, sila yung mga taong laging mo nakakasabayan ng galit. Pero yung hindi mo alam, meron ditong dahilan kung bakit kanila pinag-iinitan. Kasi meron isang tao na laging nag-open up sa kanila regarding sa'yo, no, na hindi maganda. Then, Three of Pentacles, ito. Ito naman, siguro mapapansin mo din na, ano to, na, tawag dito, may hidden siyang galit sa'yo, may secret siyang galit sa'yo, pero hindi masyado halata in a way na inaaway ka. Pero ang ginagawa nila, inuusig ka, yung parang, ba't ganyan yung gawa mo? Tingnan mo yung gawa nyo, ganyan, hindi parang hindi maayos. Yung parang wala silang nakikitang maganda sa ginagawa mo. So, ganito yon, pile number 1. Kapag meron kang tao sa paligid mo na parang lahat na lang nakikita niyang ginagawa mo ay pangit, tapos lagi na lang hinahanapan kanya ng pangit sa ginagawa mo, then isa siya sa mga sikreto mong enemy. Isa pa, muntik ko na makalimutan, si Two of Pentacles, ito. Ang dami yung ginajuggle in life. Pwedeng dual personality din to. Pwedeng baliktaran na tao. Okay, pagkaharap niya, halimbawa, kung sa trabaho to, pagkaharap mo ito yung mga boss mo, lagi kang inuusig, ito yung mga boss mo pala, may sikretong galit sa'yo, no? Tapos ito yung katrabaho mo, pagkaharap sila, ito siya, pagkaharap naman, ito, yung mga ganon. So, two faces. So, in short, yung mga kumakalaban sa'yo or yung mga lihim na may galit sa'yo, hidden enemy mo or secret enemy mo, pile number 1, ay may mga problema sa buhay. May mga dalahin sila. Okay? So, let's find out pa. Ano pa? Let's have the Hierophant. Okay. The Hierophant, the Two of Swords in reverse. Okay. Dahil sa ginagawa nila sa'yo, pile number 1, mukhang kung ano man yung mga bagay na hinihiling nila sa buhay nila ay mukhang hindi magaganap, hindi nila mahahanap yung kasagutan. Okay? So, inulit ko yung reading. Inulit ko sa bandang pahuli ng part kasi na-realize ko na nalobat pala yung pinanggagamit ko sa audio. Okay? So, maaring itong mga taong to, may pagsasabotahing ginagawa din sa'yo ng palihim. Okay? Itong mga taong to, parang pinagdarasal nila yung mga masasamang bagay na maganap sa buhay mo. Ang sama talaga nila, pile number 1. So, mag-iingat ka sa kanila. Okay? Mag-iingat ka, hindi dahil katakutan mo sila sa kung anong kaya nilang gawin. Dahil wala silang kakayahan gawin to. Okay? Kaya wag mong pahihintulutan. So, another specific message sa'yo, pile number 1, yung mga taong may lihim na galit sa'yo. Specific message ay OFW, maaring nagtatrabaho to sa ibang bansa. Malakas ng sex appeal, malapit, kakilala mo lang, pwedeng ganon. At meron tayong Bible verse na nakuha doon sa ating specific messages. Sinasabi dito na no one can serve two masters. Matthew 6 verse 24. Ganito din ang ibig sabihin sa Tagalog. Okay. So, pile number 1, ang dami talagang udlot na ginagawa sa reading mo. So, we'll just have wait lang, pile number 1. Okay, I need to answer this. Baka yung taong naninira sa'yo, kakilala mo lang, malapit sa'yo, kapatid mo, kaibigan mo, na laging
kumukontak sa'yo or kinukontak kapag kailangan ka. Wait lang ha, file number 1. Okay, babalik tayo ulit sa'yo, file number 1. Ang dami namang humahad lang, file number 1. So, file number 1, obviously, yung taong lihim na may galit sa'yo o lihim mong kaaway ay madaming udlot na ginagawa sa buhay mo. Marami siyang ginagawang, alam yung pampatagal, pampaudlot, sabotage, pampagulo, ganun. Mahilig din magtanong sa'yo ng, kumain ka na ba? Anong ulam? Baka kapatid mo to eh. Or, pwede ding naman katrabaho mo. Okay? So, lihim. At saka mukhang pera to. File number 1. Mahilig sa pera. As in, sinasamba niya ang pera. Kaya nga ito yung nakuha sa Bible verse. No one can serve two masters. Matthew 6 verse 24. Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ang dalawang Panginoon na tinutukoy dito ay ang ating Diyos at ang kayamanan. So, paano mo makikilala yung mga secret enemy mo? Ito yung mga taong mukhang pera to the point na sinasamba na nila yung pera. Okay? Pero, in denial. Di ba? May mga ganun tao, sabihin nila, wala lang sa akin ng pera, okay lang ganyan, ganito, gano'n, ang dahil sinasabi. Pero, obviously, nakikita sa kanilang mga galaw, at habang tumatagal, ay nakikita na rin na gaano sila kagahaman sa pera. Di ba? So, yun yung mga may sikretong galit sa'yo. Okay? May galit sila sa'yo, file number 1. Alamin natin kung bakit. Hindi ko magets. Bakit? Secret enemy mo sila, file number 1. Alamin nga natin kung bakit sila may galit daw sila sa'yo eh. May galit. Alisin ko lang to ha. Kasi, mukhang, siguro, let's have. Siguro yung isa sa mga secret enemy mo, file number 1, hirap magsalita. I mean, parang lagi nagmamadali magsalita. Judgment. Judgment. In reverse. Yan. Hindi marunong mag-judge. Yung secret enemy mo, file number 1, ibig sabihin, lagi siyang wrong judgment. Ito yung mga taong judgmental. Yan, yung mga file number 1, isa sa mga sikreto mong enemy, mga judgmental. The magician, mahilig mag-magic. Okay? Mga taong, parang, alam mo yun, yung mga taong parang feeling nila magician sila sa life. Paano ba to? Yung mga secret enemy mo, file number 1, sila yung mga taong magician na to the point like, yung mga imposible na gagawa nila ng paraan. Yun. File number 1. Okay? So, sino ba sa mga kasama mo yung ganun? Yung para bang imposibleng makabili siya ng ganitong gamit pero nakabili siya? How? Paano? Diba? Yung ganun pang magic. Wow, magic. Or baka magician siya talaga. The devil in reverse. Mukhang kagagaling lang nito sa addiction. Or kakarehab lang nung mga may lihim may galit sa'yo. File number 1. So, that's all. File number 1. Kung nag-resonate to sa'yo at nakilala mo sila, ang reading lang naman natin ngayon, file number 1, ay kung sino sila. Okay? Para makilala mo lang sila. So, maybe in the next reading, baka we'll have a reading para naman sa kung ano ang mangyayari sa buhay nila. Okay, dahil sa paggawa nila ng hindi maganda sa'yo. O baka we'll have a reading for their karma. Okay? Okay, maybe you're asking kung bakit sila nagagalit. O nga, yun yung tanong. O makakalimutin din yung taong sikretong may, galit sa'yo, or secret enemy mo, makakalimutin siya. Ayan. Okay. Nagagalit siya or naiinis sila sa'yo kasi unang-una, marami kang possession in life, marami kang choices. At kahit marami kang choices, hindi ka nalilito. Hindi ka, kalmado ka. Okay, parang ganito. Kumbaga sa trabaho.
Naiinis sila sa'yo kasi parang anytime pwede mo silang iwan. Tapos ikaw, makakahanap ka ng bagong trabaho. Parang ganon. Okay? So, ang babaw, no? Ang babaw. Ang babaw naman ng mga taong to. So, kung may ginagawa sila hindi maganda sa'yo, then back to sender. Okay? As always, cleanse yourself, protect yourself. Pray. The number one panlaban sa mga ganyan is just prayer. Okay? So, pile number one, that's all your reading for today. And we'll just have another reading for the next reading. May pahabol pang message for you, pile number one. Yung secret enemy mo ay may sasakyan, maingay, madaldal, masakit sa tenga pag nagsasalita. Secret enemy mo din, pile number one ay may sasakyan siya, specifically motor. Tsaka papansin. Okay? So, kumbaga lahat ng tao tahimik, bigla siya mag-iingay. Yun. Okay? Makikilala mo siya doon. Pile number one. Another specific message, meron pa. Ang daming pahabol sa'yo. Pile number one. Mukhang yung isa sa mga secret enemy mo, pile number one, ay bukod sa laging nagmamadali magsalita, nakakalimutin, ay laging merong, wait lang, may sasabihin pa pala ako. Laging may pahabol. Oh, talented daw, oh. Pile number one, talented yung ano mo. Kaya pala magician. Kasi talented siya, oh. Talented. Magician. Kaya niyan tumambling habang kumakanta. Ay. So, ganun. Pile number one. So, wala kang dapat ikatakot sa mga to. Pile number one. Kung meron man ginagawang masama, then go back to sender lang lagi. Okay? So, paano mababalik? Anong pinakamagandang cleansing? Aside sa prayer, ay maging mabuti ka sa kapwa mo. Maging mabuti ka sa lahat. Then, everything will follows in true good justice. Okay, so that's all pile number one. And we'll just see you again. Totoo na to. In our next reading. Bye! Okay, pile number 2. Kung galing ka sa pile number 1, then maganda ang pile number 1. Okay. So, pile number 2, this is the reading for you. Ang reading natin ngayon ay, sino nga ba ang mga secret enemies mo? O dahil nga secret, hindi mo kilala, di ba? So, ngayon makikilala natin sila. Uy, nako, pile number 2. Kung galing ka sa pile number 1, okay, take note lang. Kung galing ka doon, ay sana wag magalit ang iyong puso dahil maraming technical problems na nangyari, ang daming mga naganap, then wala na tayong magagawa doon. Pero, salamat sa pagtsatsaga na pakikinig. Okay, so pile number 2, ito na ang reading mo for kung sino nga ba ang mga sikreto na kumakalaban o kalaban mo. Let's have this. So, yung ko lang ginawa to pile number 2, Maarte ka ba, Char? King of Pentacles. Oh, baka maarte ang ano mo. Yung nilihim na galit sa'yo. Or yung secret enemy mo. Baka maarte siya. Gusto niya napaka-presentable. Ganun. Pati yung pagsasalita maarte. Okay? Okay. Okay, lihim, sabi ko. Baka ang code name ng taong may sikretong kaaway Lily ang pangalan. Lily, water lily, ganun. Okay, or malilituhin or whatever. King of Pentacles daw. So mukhang mayaman naman to, no? Mukhang mayaman pero parang nakakatakot tong taong to, parang iba yun yung sinasamba niya. Okay? Mukhang nakuha niya yung kayamanan niya sa hindi mo alam kung bakit. Okay? So, sino pa ba? Oh, the star. Oh, bakit? Okay. Kahit ikaw napatanong ka, no? Bakit? Bakit siya? Parang may clue ka na ata kung sino to, Pile number 2. So, itong pile number 2, ang nakakatawa sa reading mo, parang nakikita ko, ito dalawa pa lang naman, no? Pero ang nafe-feel ko sa aura ng reading mo, pile number 2, yung mga may lihim na galit, inis, or lihim na kumakaaway sa'yo, ay financially okay sila sa buhay, In fairness, in Fairview, no? The Star, mukhang sikat sila. Okay, sikat sila.
Oh, tingnan mo, King of Cups. Aba, pile number 2. Ito yung masaklap pile number 2. Ikaw simple ka lang, no? Tapos sila ang yayaman nila. Okay sila sa buhay, stability, no? Pero, bakit kinakaaway niyo ako? Baka naman pile number 2, meron kang ginawa. Okay, the strength. Okay. Interesting. Pile number 2. So, ito daw. Ito daw. Ano yon? Eight of Wands. Tapos meron tayong Eight of Cups. Magkasabay. Eight of Cups at isang Eight of Wands. Isang water, isang fire sign. Fire sign. Baka sign. May sign na ipapakita sa'yo kung sino tong mga to. May sign, okay? Isang water, isang fire. Okay? Ay, ang ganda. Ang ganda-ganda ng sayo pile number 2. Mga bigatin naman ng may lihim na galit sa'yo pile number 2. Meron ka bang ginawa sa kanila? O baka naman isa kang vlogger, tapos isiniwalat mo yung lihim ng ginagawa nilang hindi maganda. Tapos mga mayayaman silang tao. Ay, pile number 2, mag-ingat ka ha. Though, kidding aside, pile number 2, no? Mukhang mahilig din magbiro yung mga taong to. Or, ikaw, mahilig ka magbiro. Okay? So, bakit ganito? Ibig sabihin, financially speaking, okay lahat ng mga taong to. Okay? Stability, okay sila. Pero, yung mga taong to, na may lihim na galit sa'yo, pile number 2. Parang nakikita ko lalaki. Hindi kaya ex mo to? Pile number 2. Wait lang, check natin. Oo, nag-away kayo. Okay. Pile number 2. Okay, I see the scenario now. Ang nakikita ko sa'yo, pile number 2. Meron isang nagmumukod tanging mayroong sa'yo, masama ang loob. Alam mo kung sino? Yung taong ni-reject mo. Siguro meron nanligaw sa'yo, tapos binasted mo. Masama loob niya, pile number 2. Seryoso. Masama ang loob niya sa'yo. Binasted mo siya, oh. Galit siya, pile number 2. Ngayon, kaaway mo na siya, hindi ka na niya love. Hate ka na niya. Picky, mapili ka daw. Sabi niya. Or, pwedeng mapiki yung taong. Bakit mapiki, sabi ko? Mukhang mahilig. What? So, maaring itong taong to, picky siya, mapili siya sa mga bagay-bagay na gusto niya maganap sa buhay niya. Kumbaga, dahil sobrang nga siyang mapili, ikaw yung napili niya, tapos feeling niya, nag-inarte ka pa na, wow, ikaw pa talaga may ayaw sa akin. Makulit siya. So, yung taong may lihim o lihim mong kaaway, lalaki to. Kung babae ka nakikinig ngayon, lalaki to. Ayan, no, I love you. Gusto ipalitaw ng I love you. Binasted mo nga kasi, pile number 2. Galit siya, pile number 2. Oo, galit siya. Okay, makulit. Binasted mo siya, pile number 2. Siya, yung number 1 mo. Actually, siya nga lang nakikita ko ditong energy eh. Mukhang kakabad trip, yun ang gusto kong sabihin. Baka nababad trip talaga siya. Parang busted mo pa lang sa kanya. Parang bago-bago pa lang to. Galit siya, pile number 2. Isa siya sa may lihim na, ngayon nananahimik siya. Diba dati makulit siya? Napansin mo ngayon nananahimik siya, pile number 2. So, ano ibig sabihin nito niyan, pile number 2? Okay. Ang gusto kong malaman, ano yung gusto niyang gawin? Anong balak niyang gawin sa nangyari? Kasi parang may pinaplano siya eh. The Chariot. Magbabalik siya ulit. Magbabalik siya. Makulit nga talaga. Nag-iisip ng plano kung paano siya bumalik. Pero kaaway eh. Okay. Isa pa po. I need... okay. Pile number 2. Ito. I see the scenario now. Pile number 2. Be careful. Di ba binasted mo siya? So, ang balak niyang gawin ngayon,
Feeling ko binasted mo siya kasi meron pang isang nanliligaw sa'yo. Tapos, yun ang gusto mo talaga. Kaya binasted mo siya kasi hindi mo naman siya mahal. So, ang sinagot mo, yung lalaki na gusto mo talaga. Na nanliligaw din sa'yo. So, ang nangyari, dahil nagalit siya, may lihim siyang galit sa'yo, lihim mo na siyang kaaway. Meron siyang planong gawin. At yun ay, very obvious, gusto niyang sirain ang relasyon yung dalawa. So, pile number 2, ingat-ingat lang po. Gusto kanyang siraan, gusto niya sirain yung relasyon na papasok sa buhay mo. Kung wala ka pa namang boyfriend or girlfriend ngayon, pile number 2, yung papasok na panibagong love life sa buhay mo, balak niya sirain yun. Nagpaplano siya, pile number 2. Specific message. Nako, galit talaga siya. Friends! Okay, mukhang kakaibiganin ka niya, pile number 2. Parang ganito yung gagawin niya, pile number 2. Mag-ingat ka, pile number 2, ha? Parang ganito sasabihin niya sa'yo. O sige, pile number 2, total, hindi mo naman ako sinagot as boyfriend mo or hindi mo ako mahal bilang karelasyon. Kung pwede lang sana kahit maging friends na lang tayo. Ay, nako, pile number 2, wag kang papayag. Wag. Okay, wag. Kasi may binabalak siyang hindi maganda. Lihim ng kaaway ang topic natin ngayon. So, pile number 2, stop. Okay? Kahit alam kong mabait ka, mabait ang puso mo, pile number 2, stop. Okay? Kasi mukhang ano ka eh, star-studded kang tao eh. Parang marami nagkakagusto sa'yo. Tapos yung nakakuha siyang opportunity, lumapit siya sa'yo. Kinapalan niya yung mukha niya. Pero nabastard siya. Ikinasama ng loob niya yun. Pile number 2. Okay. Ayun no, page of wands. May plano talaga siya. May plano siya. Nag-iisip siya. Okay, be careful. Be careful. Pile number 2. Third party. Ayan no. Oh. May balak siyang gawin. Kung may boyfriend ka na ngayon, tapos friend mo na siya ngayon, itong tinutukoy kong binasted mo, be careful, baka palabasin niya na meron kang ka-third party, kaya kayo maghihiwalay ng boyfriend mo. Okay? So, let's find out kung maghihiwalay ba kayo ng partner mo, kung sakaling kayo nga. Queen of Cups. Mukhang magkakaproblema kayo. Pero hindi naman sinasabing, oo. Sige, let's have a specific message. Let's see. Chubby. Okay, mukhang chubby itong taong physical appearance tayo. Baka yung binasted mo, chubby siya. Page of Cups. Ay, magkakaproblema ka sa love life. Dahil sa kanya. Death. Ay. Itigil mo na. Kung friends kayo nitong taong itong binasted mo, cut the relationship na. Magkakaproblema ka sa love life mo. Dahil sa kanya. Yung paparating na love life na para sa'yo na dawan mo, magkakaproblema kayo dahil sa kanya. So, be careful. Be careful. Stop the connection between the two of you. Kung sino man yung binasted mo. Okay? Mapababae ka man o lalaki. Kasi mayroong mga babaeng sila na nanliligaw ngayon, di ba? So, kung babae man to, be careful. As much as possible, lumayo ka na sa kanya. Unti-unti ka nang lumayo. Kasi, magkakaproblema. Problema to. Okay? Sikretong kaibigan, nakaaway, oh. So, be careful. Pile number 2, paalala lang. So, that's all, pile number 2. Ito, siya, ang iyong sikretong kaaway. So, be careful, pile number 2. Yun ang paalala sa atin ngayon. Si pile number 1 kanina, ang daming atrasado eh. Ang daming mga tao na may lihim na inis sa kanya or lihim na kaaway. Pero, handle naman ni pile number 1. Tinatawanan nga lang. Okay, tatawanan lang. Hindi dapat seryosohin. Okay, wala namang mga kwentong tao. Pero yung sa'yo, napaka-specific ng taong to at may pinaplano siyang hindi maganda. Pile number 2. Kung babae ka, ay please, lumayo ka sa kanya. Baka mangyari nito, may mangyari sa inyong dalawa tapos mabuntis ka. So, be careful. Okay? Be careful. As early as now. Cut the relationship na between the two of you. Kahit friends. Huwag kang makipagkaibigan sa kanya. Okay? Kasi may galit siya sa'yo. Masama ang loob niya dahil binasted mo siya. Okay, so that's all. Pile number 2 and we'll see you again in our next reading.
Bye! Okay, pile number 3. You're the last pile. Okay, so I'm just keeping the energy vibes. No? Parehas pa din from the beginning. Okay. Although, atrasado nga lang tayo doon sa pile number 1. But still, we're still in this end point of the reading. So, pile number 3. This is the reading for you. Sino nga ba ang mga lihim na kumakaaway o kalaban mo? Okay, let's see. Shuffle ko lang. Okay, pasensya na, ganito ko ginagawa yung pag-shuffle kasi yung isang kamay, nakahawak sa aking audio. O, sinabi ko na ha, file number 3. So, King of Wands. King of Wands. Okay. Diyos ko, wag naman sana katulad nung sa file number 2 to. Wow, upright lahat. Wow. Wow, upright lahat. Okay. 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 So, yung mga secret enemies mo, pile number 3, ay mga taong nagwo-work hard sa buhay. Ibig sabihin, talagang pinupuspos nila ang sarili nila sa pagtatrabaho para makuha nila yung fulfillment na gusto nila pagdating ng panahon. Kumbaga, may plano sa buhay. Okay? Ang tanong, bakit sila may lihim na galit o lihim ka nilang kinakaaway? Bakit? Kasi nga, itong mga taong to, nag-work hard daw sila. So, ibig sabihin, pinaghihirapan nila yung mga nakukuha nila sa buhay. Tapos, ikaw daw, chill ka lang. Ganun. File number 3. Chill ka lang nga ba? Ayan o. Chill ka lang daw, file number 3. Kaya sila nainis sa'yo. Wala ka doon ginagawa, pero mas malaki pa daw yung sahod mo sa kanila. So, file number 3, pwede din naman na itong mga taong to mahilig mag-uminom ng alak, mahilig mag-party. Tapos, ito file number 3, be careful. Kasi, itong mga tao to, parang minsan, kung titignan mo sila, parang matulungin. Parang, nagle-lend hand sa'yo. Bawa, siguro, mangungutang ka, pautangin ka, ganun. Pero may lihim silang galit sa'yo. May lihim silang, lihim mo silang kaaway. Okay, specific message niya tayo. Okay. Stranger. Okay. Kaya pala medyo malabo yung iba. Kasi meron yung iba na hindi mo kilala. May tattoo. May tattoo daw yung taong sa'yo. Lihim na may galit or lihim na kumakaaway sa'yo. May tattoo siya. Your secret enemy. Single. Yung secret enemy mo ay single siya ngayon. Ito pa. Walang buhok. Kalbo. Kalbo daw yung secret enemy mo. Heal. Heal. Kaya siguro heal kasi nga broken-hearted siya. Ito. Baka nagpakalbo siya kasi nga broken-hearted siya. Di ba may mga ganun tao? Yung parang broken ako kaya ito gagawin ko sa sarili ko. Broken ako kaya magpapatattoo ako. Yun. So, ang pinaka-clue mo dito para makilala mo kung sino yung mga secret enemy mo. Recently, nagkaroon ng breakup sa buhay nila. Okay? Parang nagkahiwalay sila ng partner niya. Tapos ang ginawa niyang healing process sa buhay niya dahil single na siya, nagpatattoo, nagpagupit, okay? Tapos parang stranger kasi parang hindi mo na siya makilala, halos hindi mo na siya makilala dahil ang laki na ng pinagbago niya. Tapos nagwawalwal, kumbaga parang inuubos niya yung pera niya sa mga walang kwentang bagay, lagi nagpapakabusog. Okay, sa mga awalwalan sa buhay. Sorry, forgive me. Bakit ganun? Sikreto mo siyang kaaway, pero humihingi siya ng sorry. Okay. I get it. Baka isa din to sa mga nakaaway mo talaga. Okay?
Isa siya sa mga naging kaaway mo talaga. At dahil nga isa siya sa mga naging kaaway mo, humihingi siya ng sorry. Okay? Friends. Friend, kaibigan mo. Okay, sorry, friend. Kaibigan mo to. Kaibigan mo to. Okay? Kaibigan mo tong may lihim na ano sa'yo. Galit. Secret enemy mo to. Okay? Secret enemy mo, kaibigan mo. Kaibigan mo siya. Okay? Baka related ka sa file number 2. Hindi naman kaya file number 2. Nakikinig ka ngayon sa file number 3. Okay? So, baka ang nangyayari ngayon, humihingi siya ng sorry sa'yo. Baka kaibigan, kakilala, no? Baka galing ka sa file number 2, file number 3. Okay. Average height. Wow, ang daming specific kape. May Starbucks. Uy, wow. May ligata magkape to. Good news. Good news. Good news. Okay. Good news. File number 3. This is a secret enemy, no? Pero siguro may good news na pinapahiwatig dito na magiging maayos. Kung galing ka sa file number 2. Okay. Bakit galing ka sa file number 2? Pupunta ka ng file number 3. Kasi gusto mong malaman kung pwede mabago. Okay, so going back, ang good news na sinasabi dito ay kung ano man yung balak gawin ng hindi maganda ng taong to sa'yo, file number 3, ang good news ay hindi mangyayari. Okay, kasi pagsisisihan niya agad eh. Siguro, itong taong to mahilig magkape or niyaya ka niya magkape. Okay, file number 3. So, yun. Let's see. 10. Okay. Okay siya. Okay yung cards mo in fairness, file number 3. So, ibig sabihin, okay siya sa buhay. Yung sikretong enemy mo, file number 3, ay okay sa buhay. Okay siya. Okay siya, no? Pero, iniisip ka niya. Pinoproblema ka niya. Bakit? That's one question. Bakit? Ano meron sa'yo? Bakit siya magagalit? Or bakit kanya aawayin? Or bakit siya may lihim na galit sa'yo? Wheel of Fortune? Ano pa? Okay. The Lovers. Okay. The Lovers. Okay. The Lovers. Kaya siya may lihim na galit sa'yo or naging secret enemy mo tong friend mo kasi nga okay yung love life mo. Tapos siya single. Yun lang. Ang babaw, no? Ang babaw ng mga tao, no? Bakit sila maiinis sa'yo, maiinggit? Ang babaw. O gift. Kasi natagpuan mo na yung dawan mo. Yun dahilan niya. Okay? Sino tong secret enemy mo? Kaibigan mo. Okay? Secret frenemy. It's not friend, but it's also friend and enemy. So, it's frenemy. Okay, so may tattoo itong taong to, kalbo, or nagpagupit ng buhok, nag-heal process, dahil single nga siya, average height, hindi matangkad, hindi maliit, tama lang. Mahilig magkape, mahilig kayo mag-Starbucks, mahilig magbigay ng gift, mahilig mag-sorry. Sorry, puno na lang ganon. May lihim siyang inggit sa'yo, actually. Okay? Tapos, mahilig siya magsabi ng mga balita. Yung mga good news, pero hindi naman totoo minsan. Mahilig siya mag-chika sa'yo, chismosa to, gano'n. Ay, alam mo, girl, si ganito, ganyan, si ganyan, ganito, gano'n. So, yun ang isa sa mga sikreto mong enemy. Actually, file number 2 and file number 3, napaka-specific ng secret enemy nyo. Unlike with file number 1, ang dami. Ang dami nung kay file number 1. Kakaloka. Okay? Nagsasabotahe pa. Pero sa inyo ni file number 2 tsaka file number 3 ikaw, meron isang namumukod tangi. Yung sa'yo, kaibigan mo,
Kaibigan mo siya talaga. Okay? Kung babae ka, babae siya. Kung lalaki ka, lalaki siya. Okay? Yung kay pile number 2 naman, ibang kwento naman yun. So, pero with relation din, parang may pagkakatulad. So, kung gusto mo makinig kay pile number 2, pwede din naman. Kung galing ka naman sa pile number 2, nakikinig ka sa pile number 3, pwede rin naman. So, may pagkakatulad kayo ng kwento. So, kung ano na lang magre-resonate sa buhay mo, ganun mo na lang siya tingnan. Kung hindi naman, you can choose other pile pa din. Okay? So, yun lang. Pile number 3. Makikilala mo din naman to kung sino. Kasi obviously, lagi mo tong kasama sa kasiyahan, no? Pero, okay, may lihim siyang ano sa'yo. Galit. Okay? Secret enemy nga eh. Okay? So, that's all pile number 3. And we'll just see you again in my next readings to come. Thank you for watching. Thank you for listening. Thank you for reading. Sabi ko pa mo sana. Okay? Maybe you're just having a reading as well. Kung plano mo maging YouTube creator din, gusto mo din kung na-encourage ka, na inspired ka sa ginagawa ko at gusto mo din magbukas ng sarili mong YouTube channel at mag-tarot reading and really called to do that, then do it. Pile number 3. Okay? I support you for that. So, we'll just see you again and again and again till next reading. Bye!